Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa ating pong Panginoon. Kung tayo po may mga Biblia, sa aklat po ng Roma ay ating pong buksan. Hallelujah. Sa ngayon pong umaga, sabi dito sa Bible, sabi ni Pablo, Romans chapter 5, verse 6 hanggang verse 8, dito po ang sinasabi. Sapagkat nung una, nung tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay. Alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Hallelujah. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Ang ating pong tema ay intensify. Amin po ba? Pero habang tumatagal, parang hindi naman tayo umiinit. Parang sumasabay tayo sa panahon. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Parang hindi naman natin pinapaigting ang ating panampalataya. Higit sa lahat na dapat nating paigtingin sa ating buhay ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Ano nga po ang pinakamahalagang utos sa Biblia? Doon sa ating pong text ng darang linggo, you shall love the Lord your God. With all your heart. Amen. Buong puso. So yung pagmamahal natin kay Lord, dapat buong puso. Adyan pa po kayo? Hallelujah. Alam po natin mga minamahal. Dating po ang panahon sa buhay natin, masusubok ang ating pag-ibig sa Diyos. Alam ba natin na si Pedro ay tinanong ng ating pong Panginoon 3 beses. Hallelujah. Sabi ni Jesus sa kanya, Simon, do you love me more than this? So, ano po tugon ni Simon Pedro? Yes, Lord. Diba? Inulit niya ng ating pong Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Higit sa mga bagay na ito. Opo, Panginoon. Diba? Minsan, nasabi pa nga ni Pedro, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Para sa atin pong Panginoon. Diba? Ganon din po tayo. Ganon din ba tayo? Handa natin ibigay ang buhay natin.
alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. So, sana ang paglilingkod natin sa Diyos at ang pagmamahal natin sa Kanya, hindi lang sa panahon na mabuti ang ating kalagayan. Diba? Diba madali na ating ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon kung wala tayo sa gitna ng problema? Na? Wala tayong mabigat na pangangailangan at pinagdadaanan sa buhay? Hallelujah. Pero ang tanong, mga minamahal, pagka tayo po ay dumating sa point na may mabigat na pinagdadaanan, o di kaya ay mayroon pong malubhang karamdaman, masasabi kaya natin sa Panginoon, Lord, sa kabila ng lahat, mahal na mahal kita. Walang susi. Nandyan. Okay na? Wala silang Sunday school? Okay. So, gaano natin kamahal ang ating pong Panginoon? Diba? Sa mabuti man ang ating pong sitwasyon, no? O hindi, kaya-aya ang ating kalagayan, sana hindi magbabago ang ating pagmamahal kay Lord. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! First and foremost, sabi nga po, no? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Amen po ba? No? God is love. Hallelujah. So dapat nating maalala lagi na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin, kung tawagin po natin, it is the agape love. Amin po ba? Agape love. Ano ibig sabihin ng agape? Mga minamahal, it is the unconditional love. Amin po ba? Minahal ka ni Lord sa kabila ng lahat, sino ka man, ano man ang ating kalagayan, gaano man tayo kamakasalanan sa mundo, minahal ka ng Diyos. Hallelujah. Diba? Nakita ba natin ang ating sarili? Tingnan natin ang sarili natin sa harap ng ating pong Panginoon. Mayroon ba tayong may pagmamalaki sa Kanya? Diba? Mayroon ba tayong may pagmamalaki kay Lord? Hallelujah. Na sa lahat ng ating mga ginagawa ay masabi natin, Panginoon, para bagang si Lord ba'y mayroon bang utang na loob pa sa atin? Hallelujah. Samantalang, makita po natin, lahat ng mayroon ka sa sarili mo, yan ay biyaya ng Diyos. Amin po ba? Yung lakas na atin pong taglay, araw-araw, biyaya ng Diyos yan. Kaya nga, sa bawat araw, sa paggising natin sa umaga at mayroon kang hininga, dapat mong i-appreciate at i-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Amen. Bakit? Sa isang idlap, pwedeng kunin ng Diyos kung anong mayroon ka at kung anong buhay na mayroon tayo. Diba? Hallelujah. Kaya nga, sa buhay na mayroon tayo, darating ang panahon na
yung ating mga pananaw sa buhay, magbabago po yan. Lalo na, pagka tayo po ay tumatanda at lumilipas ang ating panahon dito sa lupa, makikita natin ang ating sarili, mga minamahal, na walang iba tayong iisipin at paghahandaan ay yung mga panahon na tayo ay babalik sa Diyos. Amin po ba? Kaya nga, yung mga panahon, yung edad natin ay tayo po'y tumuntong ng 40. Sabi nga po, si Mami Pris parang may naisira isang araw. Sabi doon ng tao, life begins at 40. O nga naman daw, bakit kaya? Nasabi ng marami na ang buhay daw, ay may kita natin yung tunay na buhay. Pagtungtong mo ng 40, doon lang natin ma-realize na. Diba? Kasi nga, mga minamahal, pag dumating ka sa ganong edad, hallelujah, dapat, kumbaga, lahat ng mga pangarap mo sa buhay, ay nakamtan mo na. Kasi paglipas po nun, iba na eh. Diba? Sabi ng tao, pagtungtong mo ng 40, papunta ng 50, yung mga kaedad mo, unti-unti lang nawawala. Namamatay na sila. Yung mga mahal mo sa buhay, ay maagang namamatay. Kaya kung titignan po natin, mga minamahal, bibihira tayo makita na ng mga tao na maputi ang buhok, uugod-ugod kung naglalakad at nakatungkod. Bakit? Sapagkat ang tao ay maagang namamatay sa iba't ibang kapamaraanan. Nadyan pa kayo? Hallelujah. Kaya kung tayo po ay makasurvive, umabot tayo ng 50 at umabot ang edad natin ng 60, napakapalad mo. Amen? Amen. Hallelujah. Diba? Kasi nga ma-enjoy mo yung buhay eh. Maranasan mo yung katandaan pagdating po ng panahon. At lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Pero mga minamahal, sa buhay natin, bilang mga anak ng ating pong Panginoon, dapat nating isipin lagi, hallelujah, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Hindi naman natin pwedeng questionin ang ating pong Panginoon. Bakit may mga taong maagang namamatay? Bakit may mga taong maiksi ang buhay sa mundo? Hallelujah. Lahat ng yan ay tinagda ng Diyos sa tamang kapanahunan. Amen po ba? Isipin natin si Jesus nga eh. Hallelujah. Diba? Halos 30 taon lamang siyang nabuhay sa mundo. Hallelujah. Ano po? Sabi ng Bible, sapagkat nung tayo'y mahina pa, namatay si Kristo. Nung tayo'y mahina pa. Hallelujah. Ang tinutukoy po dito, mga minamahal, yung mga panahon na tayo po ay panahon na tayo pinamumuhay sa mga kasalanan. Hallelujah. Si Kristo ay itinakdang mamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen?
Yun yung pinakapangunahin sa layunin ng atin pong Panginoon. Pero, bakit isinakripisyo ng Ama ang kanyang anak? Dahilan sa kanyang pagmamahal. Dahilan sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan na kanyang nilikha. Diba? Kaya nga may verse tayo na John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang mamahal na anak. Bugtong na anak. Hallelujah. Diba? Ibinigay niya. Kasi nga, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos eh. Amen. Amen po ba? Gayon na lamang pagsinta ni Lord sa iyo. Mayroong kanta, sinisinta kita. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo, ano? Akala mo yata, ako'y nagbibiro. Sinisinta kita. Diba? Hallelujah. Sabi ng Bible gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Hallelujah. Sipin natin yung salitang pagsinta. Sinisinta kita. Di ka kumikibo. Akala mo yata, ako'y nagbibiro. Hallelujah. Diba? Naisip ba natin yon? Kaya nga kung sa buhay natin, pag naisip natin na tayo'y sininta ng Diyos, inibig ng Diyos, kapatid mga minamahal, matatakot tayong gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harap ng ating pong Panginoon. Amin po ba? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, wag nating sayangin yung sakripisyo ng ating pong Panginoon. Alam niyo yon? Yung sakripisyong ginawa ng Diyos na hindi po yan dapat nasasayang. Hallelujah. Huwag nating sayangin. Pahalagahan natin, bigyan natin ng importansya sa ating buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Bakit? Ito po'y isang paraan para ating pong maipakita sa ating pong Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya. Amin po ba? Sa pamagitan ng ating paglilingkod. Diba? Kaya nga, pinakamahalagang utos Great commandment sa Biblia, you shall love the Lord your God. Ngayon dapat natin paigtingin. Painitin, paalabin natin kung maaari nga yung ating pag-ibig sa Diyos nagbabaga. Amin po ba? Hallelujah. Hindi yung andap-andap tayo. Maraming Kristiyano gusto aandap-andap ang pananampalataya. Ito po natin mga minamahal. Pag ang pananampalataya natin sa Diyos ay aandap-andap or malahininga, lukewarm, sa tindi ng mga bagyo ngayon, diba? May signal number 5 pa. Kung ang ilaw ng iyong buhay at pananampalataya ay aandap-andap,
ay baka kahit amihan pala, mamatay na eh. Di ba? Ang ibig kong sabihin, mga minamahal, kung ang ating pananampalataya ay malahininga, andap-andap, ang ating ilaw bilang mga anak ng ating pong Panginoon, at dumating ang mahigpit na mga pagsubok sa buhay natin, anong mangyayari sa atin? Baka tuluyan tayo mag-backslide at mawala sa Panginoon. Sayang ang ating mga pinagpagalan. Sayang ang ating mga pinagpaguran pagdating ng panahon. Hallelujah. Di ba? Kaya nga, ang paalala ng Biblia sa atin, sabi ni Pablo, no? Magpakasipag tayo, magpakatatag tayo. Amen. Yamang alam ninyo, di ba, na ang lahat ng iyong mga pagpapagal para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Amen. Nagpagal tayo, no? Sa paglilingkod natin kay Lord, kapatid, hindi naman masasayang yan eh. Kung magpapatuloy tayo, amen po ba? Amen. Hallelujah. Pero kung tayo po ay tumigil, hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos, yan ang sinasabing sayang na sayang. Hallelujah. Diba? Masasayang nga. Sipin natin. Sabi ng Bible, nung tayo mahina pa, namatay si Kristo. Alam ba natin na yung kamatayan ng ating pong Panginoon dahilan sa kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit para mangyari ang mga bagay na ito, mga minamahal, sumunod si Kristo hanggang kamatayan. Pero, di ba, kahit paano, nakiusap si Jesus sa kanyang Ama. Hallelujah. Saan? Kailan? Nung siya ay naroon, nananalangin sa garden ng Getsemane, nakiusap ang ating pong Panginoon sa kanyang Amang nasa langit. Sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen? Sa buhay natin, dapat hindi yung nasusunod yung kalooban natin. Amen? Pagdating sa paglilingkod, dapat yung kalooban ni Lord ang nasusunod. Amen po ba? Kalooban ba ng Diyos, nandito tayo? Kalooban ni Lord yan. Diba? Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya, gawin nating motto yan sa buhay natin na hindi yung kalooban natin, kundi laging kalooban ni Lord. Kasi pag kalooban natin ang masunod, hallelujah, kapatid mga minamahal, lagi tayong wala sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi dito, para sa mga makasalanan, mahirap mangyaring ialay dinuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinadama. Hallelujah. Dapat nararamdaman natin. Amen? Amen. Meron ba tayong pandama?
Lahat naman ng tao may pandama eh. Amen po ba? Meron tayong emosyon eh. Nararamdaman natin. Diba? Kaya nga pagka tayo po ay nagpupuri sa atin pong Panginoon. Diba? Kahit sa mga personal nating devotion sa atin pong Panginoon. Diba? May time na tayo po'y napapaiyak. Hallelujah. Ha? Kapatid mga minamahal, napapaiyak pa ba tayo para kay Lord? Diba? Di ba masarap umiyak kay Lord? Hallelujah. Pag broken-hearted ka, umiyak kay Lord. Meron ba dito mga broken-hearted? Si Dars? Ay, isa. Hallelujah. Alam niyo yun? Na? Alam niyo, aywan ko, sa bawat isang narito, di ba masakit yung mabigo ka? Sino rito nakaras mabigo? Sa pag-ibig. Yan. Tas ang kamay. Aba, hindi kayo nabigo. Tindi talaga niya, no? Hindi man lang kayo nakaranas mabigo. Eh kasi iba na ang sistema ngayon sa panliligaw eh. No? Pag nabigo ka, meron pang isa eh. Alam niyo yun? Maraming reserba. Alam mo, pag Kristiyano ka, dapat hindi ganon ang ating kaisipan. Pag ang isang Kristiyano ay umibig, dapat tapat. Kita, 10 lang yun nag-amen. Pag anak ka ng Diyos, dapat pag nanligaw ka, isa lang ligawan mo. Kasi pag dinalawa mo yan, hindi ka totoong anak ng Diyos. Totoo yun. Diba? Hindi ka tapat eh. Kaya nga dapat, kung magmahal tayo, tapat. Kaso lang, pag masyado kang tapat, pag nabigo ka, masakit. Ano? May iyak ka. Hindi, totoo. Ako, nagmahal ako ng tapat kay Pastora. Hindi, siyempre, pastor ako, punta ako sa kuya ko sa Romblon. Pagdating doon ay maraming marites. Siyempre, alam si Pastora nung nag-aaral sa Bible School yan, ay siyempre, mayroon din mga nagkakagusto siguro. Alam mo, Pastor, ganito, ganyan. Siyempre, masakit din para sa akin eh. Ay, wala kang magawa eh. Diligawan mo, may mukha din. No? Hindi marami na nagkagusto siguro. Sabi ni Pastor ay, break na tayo. Diyos. Siyempre, ako naman, no, ako nanligaw, ang unang diligawan ko ay yung aking magiging binan. Kayo, kung manligaw kayo, wag lang yung anak ligawan nyo. Pati binan, ligawan nyo rin. Pag dumating ang kapighatian
sa inyong love life, yun ang magtatanggol sa iyo. Sabi ni Binan, sabi ni nanay, "Hi, Ase. Ano natamo? Ano doon nangyari?" Ay, ayaw nanay eh. Break na daw kami. Ay di, uwi na lang sa Mindoro. Pero mo uwi ka sa Mindoro, broken hearted ka. Sakit kaya. Kaya pag nagmahal ka at dumating yung point na mabigo ka, masakit. Nandiyan pa kayo? Ha? Kasi nung unang panahon, hindi, mayroon akong niligawan. Pag-ibig to, ha? Ay di, matagal din kami nagkaroon ng relasyon, siyempre. Ay nagkudita. Ay di, kakoy, sabihin mo, dahil mag-usap kami, break na kami, ayoko na eh. Ay di, pumunta din naman. Di ko sabihin, baka isumbong niya ko eh. Pagdating doon ay nag-iyak. Sabi nung ate, "Ay Rick, ano natabo? Masihayin, mag-break na ka mo, ay nagtangis itong akong manghod." Nag-iyak na yung kapatid niya. Ay, aywan ko ba, parang nawala na nga eh. Ay kudita. Ay di nag-break kami, nag-iyak yung girlfriend ko. Nung kami naman, ako'y nag-asa para lang Biblia. Nagkabalikan din naman kami, camping. Kaya pag-camping, masaya pag-camping sa mga binatang dalaga. Magandang usapan namin. Ay galing sa Manila eh. Manila girl eh. Ay di, sige, punta tayo sa camping. Punta kami sa camping. Isa lang ang aming tuwalya. Nagligaw kami magkasama din kami sa liguan, ay kilala ko yung pinaliguan namin. Noong gabi, niligawan. Yung pastor naman namin, sinulsulat din naman yung naliligaw. Ay, sabi ng mga classmates, ay abang gwapo pa naman, no? Wala tayong panama dito. Gwapo yung kalaban ko eh. Kaya pag gwapo ang kalaban nyo sa pag-ibig, mahirapan kayo. Ay gwapo eh. Okay. Bakit nga ba tayo pinanganak na hindi gwapo eh? Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, naalala ko rin, nagtanim din ako eh. Nag-iyak siya. Nag-break kami. Ako nag-break sa kanya eh. Nag-iyak siya. No, nag-camping, gumanti din sa akin, nagpaligaw sa iba. Masakit din. Ako'y masakit talaga pala pag umibig ka. Hallelujah. Kaya nang dumating na kami kay Pastorat, nagpakatapat talaga ako. Bagamat ilang bisis kami nag-break. Ilang bis ako nasaktan. Pero, pag umibig ka ng totoo, ipaglalaban. Di ba tayo pinaglaban tayo ni Lord? Amen? Di ba? Namatay si Kristo sa panahon na tayo mahina. Walang laban, makasalanan tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ipinaglaban tayo ng Diyos. Sabi lang ba, ipinadama niya, na ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak. Diba? Sa alam niyo mga minamahal, masakit na ang katotohanan
pag dumating na ikaw ay nagmahal at nabigo, masasaktan ka. Diba? Ang Diyos natin ang ating amang nasa langit, di ba? Nasaktan din ang Diyos. Nagmahal siya sa mga tao. Inibig niya ang mga tao. Di ba masakit para ibigay ang kanyang bugtong na anak? Nasaktan ang ating Diyos. Yun ang tunay na pagmamahal. Di ba? Handang masaktan. Amen? Hallelujah. Kaya nung time na nagkabalikan kami ni Pastora, wala akong inaksayang panahon. Magpaksal tayo. Bakit? Mahirap na Ay di, ako tay, nay, ay nagkasundo na kami. Magpakasal na kami. Ay di, kagad-agad ay patawag. No? Mamamanhi ka na. Sabi ni Pastora, nung mag-asawa na kami, kahit ngayon, sabi niya, ikaw kasi nagmamadali ka Siguro mo yan? Ilang taon pala ako noon na nag-asawa tayo. O, ano? Yung mga anak namin, ilang taon na ito? Wala pang asawa Walang nagmana. Ay birthday pa ng aming ate ngayon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi ko kay Pastore, ay kung pa yan, nag-asawa tayong maaga. Maaga na tinakita ang ating mga anak. Pag nagkasawa at nagkapo tayo, di bata pa tayo. Mahirap yung tandang-tanda mo na, saka mo lang makita apo mo, nagkakarga-karga ka ng apo. Ay, maganda yung malakas pa tayo na. Pagdating ng araw, ang tanong, sino kayo mauna? Hallelujah. Diba? Kaya nga mga minamahal, totoo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Dapat yung pag-ibig mo, pag-ibig natin sa Lord, ay totoo din. Buong puso nga Diba? Kaya nga, dapat ang pagmamahal, ang pag-ibig natin ay buo sa ating puso. Nang tinitibok ng puso natin, una ang Diyos. Kung may asawa ka, yung asawa mo. Amen po ba? Amen. Para yung iba naman, ay amin, iniipit Amen. Hallelujah. No? Alam niyo yun, mga minamahal? Masarap ang buhay na pagtotoo ang iyong pagmamahal sa Diyos. Amin po ba? Bagamat siyempre, hindi naman ibig sabihin na sa buhay natin, hindi tayo makakaranas ng mga problema. Ito mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, baga, hindi lang hayag sa iba, sa marami. Talagang yung pinagdadaanan namin sa buhay ay kakaiba. Kaya nga si Pastora ay lagi namin pinapanalangin kahit sa prayer meeting. Kasi nga, yung mga nangyayari, parang extraordinaryo. Pagkatapos ng mata, meron na naman sa dibdib si Pastora na dinaramdam. Hallelujah. Pero kami naniniwala na ang Diyos ay tapat na Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi nga, yung kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross, dapat makita natin
kung ano yung epekto nun sa ating buhay. Bakit ba kailangan mamatay ni Kristo ng ating pong Panginoon? Para lang ba iligtas yung ating espiritu, mapunta ito sa langit? No? Dapat makita natin yung value nun. Yung hirap at kamatayan ng ating pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, package deal yun. Na hindi lamang espiritu natin, kaluluwa natin ang maligtas, maging ang physical na katawan natin. Sa panahon ng karamdaman, kapatid, mga minamahal, lahat ng latay na mayroon si Kristo katumbas doon, lahat ng uri ng sakit ng tao. Nandiyan pa kayo? Hallelujah! Lahat ng uri ng sakit. Kasama sa binayaran ng atin pong Panginoon. Amen. Pero bakit nararanasan natin? Para subukin yung ating tiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga, masusubok ang ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi lang sa panahon na mabuti ang ating kalagayan, kundi sa panahon ng kahirapan at panahon ng karamdaman. Diba? Mayroon ba, sabi ng Bible, mayroon bang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Mayroon ba kahirapan, kahubaran, kawalan, karamdaman, tabak, or kamatayan? Kaya bang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, hindi ang lahat ng ito'y makapaghiwalay sa atin. Amen? Walang bagay na pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, kailangan lang yung tiwala natin sa Panginoon ay ganap at lubos. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya nga, ano man ang ating maranasan na hirap o sakit, sakit ng kalooban, sabi nga, broken-hearted tayo, bigo tayo, pero tandaan natin, lagi si Lord ay may nakalaang the best para sa iyo. Diba? Sabi mo kung hindi kami ni Pastora, kung hindi kalooban ni Lord, lagi si Lord may the best na nakalaan para sa akin. Siyempre, ako'y pastor, ibibigay ni Lord sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sa bawat relationship, mahalaga po, sabi nga nung nakarang linggo, yung communication ng mag-asawa. Yung communication ng mag-boyfriend or girlfriend. Pag hindi kayo nag-uusap, para saan ang iyong relasyon? Pag gusto nyo lang. Kapatid, mga minamahal, mahalaga ang communication. Pag-uusap. Amen. At laging sabihin sa minamahal, I love you. Amen po ba? Huwag yung kalimutan yan. Mga tatay, pag umalis kayo ng bahay, at sumakay lang ng motorsiklo, hindi man lang kayo sabi ng I love you? Oh. Nandiyan pa kayo? Nakasakay na kayo sa motorsiklo nyo ay yung asawa nyo nakatingin pa sa inyo para naghihintay pang mapakinggan yung I love you eh. Kapatid, mga minamahal, importante yan.
sa buhay na mag-asawa ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Si Pastor nga lagi sinasabi sa akin, Pa, bakit ba mahal na mahal mo ako? Huwag mo na itanong eh. Basta alam mo na yun. Ang importante, nararamdaman mo. Nandyan pa kayo? Meron ba kayong asawang nandyan? Sabi ba ni G, mayroon daw eh. Bakit ba mahal na mahal mo ako? Hallelujah. Noon, break mo ako at. Hallelujah. Tapos ngayon, ganito tayo katanda, kulang ng ngipin natin, sasabihin mo, ba't na mahal-mahal mo ako? Hallelujah. Alam niyo yun? At sasabihin ng asawa mo sa iyo na, ang swerte ko talaga sa iyo pa eh. Ikaw na asawa ko eh. Talaga naman, para bagang bumabalik sa 20 anyos ang aking edad eh. Hallelujah. Nandyan ba kayo? Amen. Ito mga minamahal. Kaming dalawa ni Pastor, nag-aaway din kami minsan, nagtatalo din kami. Di ba wala yan? Pero, alam niyo mga minamahal, sabi nga, pag si Kristo ang sentro ng inyong relasyon at pamilya, walang problema na hindi naging maayos. Amen? No? Hallelujah. Huwag lang yung, basta kayo pag nag-away, matulog kayo na katalikuran. Paggising nyo, nakatalikuran pa rin. Dapat, isa sa inyo ay marunong. Kung mayroong pagkukulang, mayroong pagkakamali, ay di. Sorry na. Sorry na nga. Di ba ganun sa mga sa minsan? Sorry na nga eh. Tapos ikaw naman ay parte-arte ka rin, kunyari. Di ba ang sweet? Hallelujah. No? Kunyari, parte-arte ka rin. Tapos pag siya naman nagtampo, ikaw naman sisuyo ka naman. Alam mo, ganun lang yun eh. Kapatid, mga minamahal. No? Yun yung pag-ibig natin. Tawagin ay filial love. No? Isa pang love. Papi love. Hindi pa. Agape love. Siyempre, agape love, na ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? At siyempre, pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, kapatid, mga minamahal, di ba ganun din, pagdating sa ating minamahal, dapat yung pag-ibig natin sa ating asawa, unconditional. Amen po ba? Si Kristo minahal tayo, walang kondisyon. At ang tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig ay walang kalakip na kondisyon. Amen. Hindi yung, sige, mamahalin kita, basta mahalin mo rin ako. Hallelujah. Diba? Ang tunay na pag-ibig, nararamdaman mo naman yan eh. Amen? Pag totoo yung pagmamahal mo, nararamdaman yan. Hallelujah. Ganon ang ating pong Panginoon. Totoo ang pagmamahal ni Lord sa atin. At dapat nadadama natin. Araw-araw, dapat nararamdaman mo ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ano nga po? Tignan natin sa ating Bible. Mga katangian ng tunay na pag-ibig sa Biblia. Dito tayo po magtatapos. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 13,
Sabi diyan, ano po? Sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Ano po? Ang pag-ibig daw ay matyaga. Tunay na pag-ibig, either ito ay pag-ibig sa Diyos, na pag-ibig ng mga Kristiyano sa atin pong Panginoon, o pag-ibig natin sa ating kapwa, pag-ibig natin sa ating mga asawa o minamahal sa buhay. Ang pag-ibig ay matyaga. Diba? Pagka ikaw ay umiibig, nanliligaw ang isang tao, dapat matyaga ka. Amen po ba? Amen. Hindi naman, ang isang tao naman, ano ba, ang isang dalaga, pag niligawan mo, kagad-agad baga magsabing oo? Mahal din kita matagal na nga Diba? Kung ang ligawan ay nung unang panahon, diba? Siyempre ang mga babae, pakipot yan. Pakipot-kipot pa yan. Hindi nga magsabing oo kaagad. Kaya nga, ang pag-ibig, sabi ng Bible, ay matyaga. Amen. Sa mga binata, dapat matyaga kayo nanliligaw. Hallelujah. Diba? Yan ang isang katangian, unang katangian ng pag-ibig. Pangalawa, magandang loob. Ano ba ang kalooban ng isang taong umiibig? Dapat maganda. Maganda yung motibo, ibig sabihin. Ano ba yung motibo mo? Ano ba ang nagustuhan mo? Bakit mo siya iniibig? Ano ba yung motibo mo? Bakit ka nanliligaw sa isang tao? Dahil lang ba sa isang bagay? Ano ba ang tinitingnan natin? Kapatid, mga minamahal, magandang loob. Ibig sabihin, yung motibo mo sa isang taong sinisinta mo ay totoo. Sincero ka. Tama po ba? Kasi nga, pag hindi totoo sa kalooban mo, kapatid, mga minamahal, at marami pang reservation sa sarili mo, hindi mo totoong iniibig. Hindi mo totoong minamahal. Diba? Kaya dapat ang isang Kristiyano pag umibig ay tiyaga, maganda ang kalooban. Amin po ba? Hello? Diba? Kasi, alam niyo mga minamahal, kasi pag umibig ka, dapat, siyempre una, ang gustong parangalan, ang Diyos mo Diba? Kaya nga, sa mga Kristiyano, laging sinasabi sa Biblia na kailangan, kung sila'y mag-aasawa, kaya piliin yung katulad nila. Sapagat ang sabi ng Bible, do not equally yoke together with the unbelievers. For at fellowship, at righteousness, diba? Be not equally yoked together with the unbelievers. Hallelujah. So, magandang loob, hindi nananaghili o nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito'y kinatutuwa ang ginagawang masama. Ang gawang masama, ngunit ikinagagalag ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas.
Nandyan pa kayo? Sabi ng Bible, na ang pag-ibig ay mapagbata. Hallelujah. At mapagtiwala. Diba? Mahalaga po yung pagtitiwala. Kaya sa pagmamahal o pag-ibig, dapat nandun po yun. Diba? Sa relationship, nandun yun. Yung pagtitiwala. Amen po ba? Na? Kasi pagka mahal mo ang isang tao, kasama doon ang iyong pagtitiwala. Amen po. Hallelujah. Ano pa? Puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ano natin mga minamahal? Kaya nga pag-ibig makapangyarihan. Ang pag-ibig ay mahiwaga. Amen. Hallelujah. Diba? Talagang makita po natin na tinuturuan tayo ng ating pong Panginoon. Paano tayo magmahal ng totoo? Diba? Siyempre, una sa Diyos, dapat totoo ang ating pagmamahal. Pagmamahal sa ating kapwa. Pagmamahal sa ating pamilya. Mahal ba natin ang ating pamilya? Amen? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking karanasan, pagdating sa pamilya, halimbawa ako'y wala sa bahay, sa ibang lugar, mararamdaman mo ang kahalagahan ng pamilya pag malayo ka sa kanila. Nandyan pa kayo? Diba? Minsan, saka lang naiisip, na-realize ng tao ang pagmamahal pag wala. Di kaya pag namatay, saka mo palang ma-realize, mahal mo pala. Diba? Kaya nga, kita po natin mga minamahal na ang pag-ibig na binabanggit sa Biblia, na lalo na yung pag-ibig natin sa Diyos, na napakahalaga, dapat laging mainit. Amen? Na lagi yung ating unang pag-ibig. Siya dito po ang nakadama ng unang pag-ibig. Iba po yung puppy love, ha? Puppy love, mga bata yun eh. Pagmamahalan ni Toto yun, puppy love yun eh. Yung first love natin sa tao, no? Alam niyo, iba yung pakiramdam. Bakit iniugnay ito ng Biblia? Sa Book of Revelation, yung pag-ibig natin una sa Diyos. Na minsan, sabi ng Biblia, nagdaramdam sa Jesus, sa iglesia. Bakit? Nawala yung unang pag-ibig. Sa ating buhay, bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Diba? Nang tinanggap natin si Lord. Alala pa natin, tinanggap natin si Lord, nakataas ang ating kamay, umiiyak tayo, nadama natin, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Kailan nangyari yun? Naalala pa ba natin? Diba? Na nangako tayo sa Panginoon na tayo ay susunod sa Kanya. Na lahat sa buhay natin, isinuko natin kay Lord. Diba?
Nung araw, pagka kumanta sa simbahan, I surrender all. Talagang tutulo ang luha mo eh. Pag sinabi, Lord, I surrender all. I surrender all. Pero lahat isurrender mo kay Lord. Nandiyan pa kayo? Kaya ba natin isuko lahat para kay Lord? Diba? Hallelujah. Hindi. Dapat, kapatid, mga minamahal, kahit anong mangyari, lahat ng bagay, kaya natin isuko para sa Diyos. Alang-alang sa ating pag-ibig na dapat laging nanunumbalik sa Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo po ay yumuko. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tumayo muna. Hallelujah. Glory, glory to God. Pasalamatan po natin ang Diyos. Sa maraming mga bagay na ang pag-ibig ng atin pong Panginoon ay ating nadama. Maraming taon na ang lumipas, nandito pa rin tayo. Buhay, malakas. Hallelujah. At ang pag-ibig ng atin pong Panginoon, hindi nagbabago. Tunay at wagas ang pagmamahal ni Lord sa bawat sa atin. Sana, ganon din po tayo. Amen. Hallelujah. Awitin natin isang awit. I surrender all. Manong ipikit natin ang ating mga mata. Awitin po natin ang awit dito at sinasabi natin, personal sa atin pong Panginoon, na lahat sa ating buhay, isinusuko natin sa Panginoon. I surrender all. I surrender all. All to be my blessed Savior. I surrender all. Hallelujah. Minsan pa. I surrender all. Yes, oh God. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hallelujah. Ngayong umaga, mga minamahal, sabi ng kanta, I surrender all. Lahat ba ng bagay sa buhay natin ay ating naisuko sa Diyos? Kahinaan mo, kakulangan natin, yung pride natin, hallelujah, na hindi natin mabitaw-bitawan. O ano pang mga bagay, kasalanan, na ating nagagawa paulit-ulit, nakita ng Diyos. Naisuko ba natin sa Panginoon? Kapatid, mga minamahal, alam ng Diyos ang ating buhay. Alam ni Lord kung ano ang ating ginagawa araw-araw, bago tayo matulog, pag-gising natin, ano ba yung inuuna natin? Kapatid, ano ba yung kaagaw ng Diyos sa buhay natin? Na hindi natin bibigay yung the best para sa Kanya. Ito ang pagkakataon. Isuko natin sa Panginoon. Sabihin natin,
ano man ang kahinaan natin, ano man yung mga weaknesses natin sa buhay, sa ating katawan, isuko natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. I surrender all. Hallelujah. I surrender all today, my blessed Savior. I surrender. Minsan pa, hallelujah. Ay, manong itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. All today, my blessed Savior, I surrender. Minsan pa, I surrender all. I surrender all. Yes, Lord. Hallelujah. I surrender. Ora, ba, 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 handa. All today, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Ngayong umaga, dakilang Diyos, Ikaw ang nakakakita, nakakaalam, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng mga bata, ng mga kabataan na nandito ngayong umaga, sa bawat mga magulang. Lord, anumang kakulangan, anumang kahinaan, o kasalanan, hallelujah, na ipinapamuhay ng bawat isa. Lord, lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala at isinusuko sa inyo. Hallelujah. Dakilang Diyos, hinihiling po namin ang pagpapatawad mo. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming kalooban. Pagindapatin mo, Panginoon, ang aming buhay. Hallelujah. Lord, ngayong umaga, dakilang Diyos, patuloy mo kaming lukuban ng iyong kapangyarihan. Baguhin ang aming kaisipan, baguhin ang aming puso, baguhin ang aming mga pananaw sa buhay. Hallelujah. Maglingkod kami na may takot sa inyo. Mabuhay kami ng tama at may katwiran, dakilang Diyos. Hallelujah. Lord, salamat ngayon pong umaga. Patuloy, dakilang Diyos, na maging tunay at wagas ang aming pag-ibig sa inyo, dakilang Ama. Hallelujah. Lord God, salamat. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya, bawat mag-asawa, dakilang Diyos. Hallelujah. Nanawa ang bawat relasyon, ang bawat pamilya ay maging maayos, Panginoon. Maglingkod na sama-sama ang bawat sambahayan ng iyong pong mga anak. Hallelujah. Na ikaw lagi, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat sa kapayapaan ng bawat buhay, bawat sambahayan ng iyong pong mga anak. And Lord, ang aming pong dalangin, bindisyonan mo, Panginoon, ang bawat relasyon ng iyong mga anak. Bindisyonan mo, Panginoon,
ang aming relasyon sa inyo. Hallelujah. Na sa araw-araw naming buhay, Panginoon, hindi po kami makagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Kalugdan mo ang buhay ng bawat isa at patuloy na pagpalain habang kami nabubuhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po yung makakaupo. Tiyatawagan ko si Brother Jerry at Sister Nate. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Sa muli po, nandito po ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating pong Panginoon. At ang saro ay simbolo ng kanyang banal na dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng ating karumihan. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi ng Bible, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing sa'y pagkanuloy, dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-preso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na pinaghandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli pagparito niya. Praise the Lord. Ang lahat ng anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya ay malaya na makibahagi sa ating banal na hapunan ngayong umaga. Hallelujah. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true,
joy to honor you in all I do. I honor you. Glory to God. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa sakripisyong handog doon sa cross, alang-alang sa amin na mga makasalanan. Salamat po sa pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa mga dakilang bagay na itong ginawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Hallelujah. Sa aming pong pagpartake sa communion ngayon pong umaga. Patuloy, Panginoon, ito po ay manatili sa iyong mga buhay. Patuloy na kami po ay ma-encourage pa na lalo pang maglingkod sa inyo. Hallelujah, sa huling mga araw nito. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat po sa dakilang pag-asa na nakalaan para po sa amin pagdating po ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Lord, sa muli po, Panginoon, salamat sa maga po ito. Salamat po sa katas ng ubas, simbolo na yung banal na dugo, dakilang Diyos. Patuloy dakilang Ama na ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Magsilbing kalakasan sa bawat sa po sa amin at patuloy, Panginoon, na panghawakan namin ang iyong mga pangako sa aming mga buhay, pangako na totoo at aming pong mapanaligan sa oras ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman. Ay patuloy iugad na ikaw ang Diyos na magbibigay ng kagalingan sa bawat sa puso sa amin. Pagpalain po ang bawat nagtatanggap nito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Diyos, tapat ka ng tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Lord, salamat po ngayong umaga. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. Lord, patuloy na kami po yung gabayan, samahan na ang aming buhay, ang kaligtasan ay pinagkatiwala mo sa amin ay hindi masayang, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, gabayan sa lahat ng ayong mga ginagawa, araw-araw, ng
pag-iingat mo ay patuloy namin pong inangkin sa iyong mga buhay ngayon at magpakailanman. Itong aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at sa pagigimpisan ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.